hide my life. My personality. I don't hide. Kasi Dok, kaya kong sirain ang pangalan ko, not the family name of my father from Basco, Batangas. Because my father was the first governor after the wife. Wow. You must feel young, you must feel strong. Yes. Ha? Kung may masakit mo siya, huwag mo masyadong pansinin. May stress ka lang. As President of the 192 Barangay President, Sampaloc, siyempre hindi maalis yung national, may against, malabas ka din. Pag dinamdam mo yan, hindi ka leader. Because a leader is a risk leader. Ako naman katwiran ko, we are in politics this time. Ha? Ang katwiran ko po, sir, sino man ang manalo dyan, igalang mo. Sino ang manalo dyan, ikaw din ang kapay ng kapatid mo. Pakisama mo sila nanalo. Kung tayo niya, patay ka. Kasi hindi naman ikaw bumuto, binoto ng tao yan eh. Majority. Kung ayaw mo, kung gusto mo ganun, huwag masama. Ikaw masisira eh. So, respeto po yung kailangan. We have to respect each other. Whatever, kung ano man ang kabuhay, ano man ang posisyon, whether in government, private, or whatever, we have to respect each other. Kasi, kailangan ng respeto eh. Not because matanda ka na. Hindi. Opo. Huwag mong gamitin ang edad mo. Wala ka lisensya nila. Iba ginagamit lisensya nila. Opo. Iba ako. Yun ang pangalan tatay ko sa akin. Ang buhay ko kahit sa isang pera lang. Because money is the instrument, is the measurement of your integrity. Yan ang medida ng integridad. Pera. Kahit isang pera lang, sira ka na. At ang sabi ng tatay ko, gumawa ka na mabuti. Pag meron kang isang bagay na hindi maganda, yun ang tatandaan ng tao. Yung mabuting ginawa mo, nakakalimutan mo. Opo. Ano po kayong pinuntahan ni Miss Mara Tamundong kahit masama yung pakiramdam niya ngayon? Talaga ang kanyang pagkatao, magsilbi. Magsilbi. Yung mga salta niya, the way she talks, na inanalyze ko yun. Sinabi ko yung gabi, dito at dito pinagsama niya. Pag yan, whichever, pag ganyan niya yan, ang tungo niya sa taas. Yes. Opo. Kaya nasa bahay na kami, ano sabi mo? Malacanang, ay sabi mo, City Hall? Hindi lang ako. Time will come, Malacanang. Yes. Hopefully doon, ano yung feelings nyo na katabi nyo na ulit si Miss Mara Tamundong? Well, meron akong pag-asa sa buhay. So ano po yung kasi nung tanggalin kami sa City Hall, biglaan, nawalan ako ng pag-asa. Naiyak si Ma. Isasabihin. So, huwag mo kong iyakan. I'm still strong. Mara, I'm still strong. Tissue. Kailangan may bago kayong tissue. Kasi hindi ba sabi, hanggat may huwag mo lang pag-asa. But there was a time na parang gusto ko na bumila. Kasi during the time of era, consultant kami, kaming municipal. We were receiving 22,000 a month. 25 yung center nila. Nung maupo si Isko, ginawa kami JO, 8,000 a month. Nung magkaroon election, I was with Alex Lopez. Isko yan eh. Nakita namin na ganyan sa peso. Bumati kami. Sir, babalik kami for courtesy call sa office mo. Iniwan namin letter namin. Pagbalik namin, bigyan kami ng resignation letter. Tinanggal na kami. So, wala pong kaabi-abiso? Kaya nga, ano ka magagawa? Nasa kapangyarihan sila eh. Huwag ka na lang kumibo. Tanggapin mo na, ninakapalaran mo. Kaya sabi ko, Lord, kung saan mo ko dadalhin na lang. Kahit ito paglipat ko dito, nabiling bahay namin, yung nakabiling bahay namin kaibigan ko. They were very nice to us. Sabi na, Tracy, huwag muna kayo mag-alala. We'll give you 5 years to stay there without payment, except light and water. So, naka 5 years na kami. Nang dumating ang 5 years, alam ko pa kasi na kami. Hindi na nangyari. So, ang problema ko, saan ako itatakbo?
I cannot afford to rent. Buti itong kaibigan ko. Mura lang yung kasama ng ilaw. Eh, magandang lugar ko dito. Sabi ko, Lord, salamat. Pero Nay, ako naman talaga, kaya ako pumasyal dito kasi na gusto ko makita yung kalagayan nyo dahil sa edad nyo na 87 years old. Ang hirap. Kaya lang ako naiiyak kasi parang syempre nanay ko naman. Ang sama ng loob sa akin ng mga kamag-anak ko sa Vasco, Batangas. Hindi ako muuwi. Yun na nga po, meron kayo sa Batangas. Ayaw niyo po. Tagal na father ko eh. So ayaw niyo Gusto po naman ako. dito. Umuwi ka naman minsan natin dito. Ang mahal na pamasahe. One way, 13,000. Mag-promo man, 6,000 one way. Tsaka ano po ang isa pa dyan, nakita niyo po sa edad ni nanay na 87, mag-87 na po kayo. Imagine, yung nararanasan ng mga middle na mga tao, yung nagtatrabaho, na mga problema sa tirahan, umuupa. Ang hirap talaga ng sitwasyon po ng tao na ganun. Kaya nga ako po, talagang ang gusto kong programa na yung magkaroon sana ng pabahay sa mga senior citizen na hindi talaga kaya mag-afford na makapag-rent. Kasi hindi rin natin masasabi dahil nga, syempre minsan, yung sarili pa natin, yung napapabayaan natin, in the end, parang tayo, sacrifice talaga para sa Pag atin. inyo naman pabayaan Para sa sa sarili mo, pamilya. who will take care of you? Yun na nga po. Diba? Isipin mo na sarili mo. Huwag mo kalimutan ng kapwa mo, pero isipin mo yung sarili mo. Diba? Kaya nga po na di ba, nakita nyo, ang buhay talaga natin, struggle pa rin as everyday. Kaya talagang dapat nang na matutunan natin, talagang tumawag sa itaas, na huwag tayo mawala ng pag-asa. Tumawa ka sa taas, pero huwag mo pabayaan yung kapwa mo. Opo, tama po. Kasi kailangan pinatay mo tumulong lang. talaga. Hindi ka mabubuhay mag-isa eh. Totoo Lalo po po yun. kami nagagalit sa mga ganyan sa probinsya. Galit kayo sa mga nagtatanim. Kung wala yung mga gulay palay niyan, tatanim Wala sila. na. Tayo, kailangan na tayo dahil sa sila tayo. Diba? Kaya nga po, kaya nga ang akin ay, isipin ninyo po, kung anong sitwasyon ng ibang senior citizen natin na talagang walang kakayanan na magkaroon ng sariling bahay, poproblemahin mo pa yung gamot mo, poproblemahin mo pa yung kakainin mo sa araw-araw. Kaya nga ako nananawagan din ako sa mga tao na gusto rin nilang makatulong sa iba. Huwag niyo pong pigilan yung sarili niyo. Gawan po natin ng paraan na tayo magkakasama para makatulong. Kasi ako, kaya nagiging emotional ako dahil nga syempre nararamdaman ko po lahat ng tao, bumababa ako, nakikita ko yung sitwasyon natin. At higit sa lahat, Pag ayoko hindi ka naglibot, yung mararamdaman. totoo po yan. At saka hindi natin maiintindihan Minsan, akala natin okay lang po yung ibang tao. Pero ang katotohanan, mahirap po ang sitwasyon ng mga ibang kababayan natin. Marami. Kaya nga talagang kung meron pong isang tao na gusto talagang tumulong at magmalasakit, talagang biyaya po sa itaas yun. Kasi hindi naman po lahat ng tao may kakayanan na makatulong sa paraan para makapagpaligaya po tayo ng tao. Ako naman po na alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nyo. Pero pinipilit nyo talaga na hindi nyo masyadong dibdibin. Dahil sabi ko nga po sa inyo, mahirap din na Pag dinibdib ko yan. dibdibin. Talagang yun nga lang na isipin mo wala kang bahay na namumroblema ka. Alam niyo Napakabigat ba, na inaano kami pinagdadaanan po doon, yan. ginawa ng paupahan. Dito ka na umupa, sabi niya. Kuminsan, sira ulo ko din kuminsan na naisip ko, I hope I am correct, no? Sabi ko, 1975, ay 1947 nandiyan kami, 1980 na wala. Uupa ako sa sarili kong bahay, parang napakasakit. Diba? Oo nga po. Sarili mong bahay, uupa ka samantalang dati, ang kwarto ko, may sala set, may tukador. Ngayon, ang kwarto ko, isang kama, tapos. Good to accept. Ang maganda nun, meron pa ako natuloy ng talagang bahay. Na mahal ako ng kasera. Diba? Kasi you have to be positive. Tsaka, pagka ano man, write down the pros and cons. Kahit hindi ko. Huwag lang isang bagay. Nung chairman ako, pag mayroong reklamo, ano ba, nireklamo mo ito? Ha? Pupuntahan ko. Alamin ko muna ang style niya. Bago schedule ng hearing. Pero atin ko siya. Kasi kung minsan may complaint na nadadagdagan. Hindi alam mo, kinausap ko. Wala akong kinakampihan. I have to be aware. Kailangan balance. Hindi lamang yung mukha niyang kagandahan nakikita. The inner part.
para kang x-ray. Kasi hindi na sa mukha ng taong kagandahan eh. Let her express and you have to evaluate. Po kayo talaga medyo emotional lang kasi pagka naririnig ko yung mga kwento ng mga senior na imagine pati tirahan nila, pinoproblema nila eh. What more pa kung tayo yun, di ba? Napakahirap. Di bali nang wala kang malaking kayamanan, basta meron kang tutulugan araw-araw, meron kang uuwian. Napakahirap, kahit gano'ng kaliit, kalaki. Kaya na, ang surprise ko sa inyo, babayaran ko yung 1 taon na rin tapunin nyo dito. Wow! Kaya magsimula yun. Ayun na po, bibigay ko na po sa inyo. Teka muna, before that. Babayaran ko po yung 1 taon ninyo na para hindi na muna kayo ma-stress ng 1 year. Basta ang akin lang po, ito po yung para sa renta ninyo. Di ba na ang renta ninyo is 2,500 every month. So sa 12 months, yan po ay makukuha na po yung kabuuan. Hindi ko muna bibilangin. Makasobra, sorry. Makasobra, isuplian ko siya eh. Teka, naibilangin ko kayo, baka naman kinulang. Nay, huwag ka muna ma-stress sa 1 taon na. At least po, yung malaking bagay na ng 1 taon na kahit pa paano po ay may problema. Kung may stress sa upa. At least ma-enjoy nyo nila kayo kayo kung saan nyo gusto. Yung malaking bagay talaga po. Pero gusto ko lamang sabihin sa mga kababayan natin, napakahirap po mag-isang senior citizen, lalo na kung wala tayong maipon. Hindi natin napaghandaan yung pagpunta natin sa senior. Kaya dapat talaga mayroong programa na galing sa ating gobyerno na mapakinabangan po ng mga senior citizen. Kasi alam po ninyo, mahirap na yung nakaedad ka na tapos na-stress ka pa. Hindi na nila kayang sabayan yung stress na nararamdaman natin. Kasi tayo bata pa, what more pa kaya yung mga senior na meron yung nararamdaman sa katawan. Kaya sana po tangkilitin po natin lahat ng programa, lalo na po ang National Commission of Senior Citizen, na ito po ay tahanan ninyo, na sana po makatuwang natin talaga palagi. Nandyan si Atty. Franklin Quijano. Ako naman po si Mara Tamundong na handa pong maglingkod para sa inyo. Na kung kakayanin ko lang po ang lahat, pero ibigay po natin sa Panginoon. Bigyan niya ako ng way, ng paraan para mas makatulong pa po.